Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ang tunay na ugali ng isang tao ay hindi mo basta makikita sa unang mga araw o linggo. Hindi mo makikita ito ng basta-basta sa tuwing kayo ay nagkakasama. Mas makikilala mo siya ng lubusan kapag nakasama mo na siya sa iisang bubong. Ikaw ka, barangay, na-turn off ka na ba sa totoong ugali ng taong minamahal mo? Dear Mama Mia, may iba sa atin na nagkakagusto dahil sa itsura ng isang tao. Yung iba naman, sinasabi na attracted sila sa ugali ng taong gusto nila. Pero paano nga ba natin malalaman ang totoong ugali ng isang tao? Paano natin sila lubusan na makikilala? Sapat na ba yung ilang linggo o buwan natin silang nakakasama? O mas dapat na makasama natin sila sa iisang bubong para makita natin ang kanilang totoong ugali? Magandang araw sa inyo, Mama Mia, pati na rin sa lahat ng mga nakikinig ngayon na mga kabarangay natin. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Nathan. 30 years old at nagtatrabaho bilang recruitment associate. Palagi rin talaga akong nakikinig dito sa inyong programa na Barangay Love Stories. At naisip ko na parang bagay ding mai-ere sa radyo itong kwento ko. Kaya sana ay mapili at mabasa niyo ang sulat ko, Mama Mia. Matagal na rin akong single noon nang makilala ko si Mona taong 2016. Sa Facebook kami unang nagkausap nang makita ko ang comment niya sa isang post na tungkol sa senador na gusto kong iboto noon. Natuwa lang ako kasi pareho kami ng mga gustong kandidato para sa pagkasenador. Nagkapalitan pa kami ng mga positive comments hanggang sa naging friends na kaming dalawa sa Facebook. Nagka-PM na rin kami at nalaman namin na malapit lang pala ang pinagtatrabahuan namin sa isa't isa. Kaya naman pagkalipas ng isang buwan na pag-uusap namin sa Facebook, ay nagkita na rin kaming dalawa ni Mona, Mama Mia. Pero grabe yung ibang tao kung mag-comment sa mga kandidato sa politika, no? Nagmumura talaga sila tapos nagbibitaw pa ng kung ano-anong masasamang salita. At yung iba, nag-e-effort pa talaga gumawa ng dummy account para lang makapag-troll sa ibang kandidato. Tapos sa masama pa dun, hindi lang nila sa Facebook ginagawa yun. Nakita ko rin yan. Ang dami nilang platform na ginagamit para lang makapag-troll talaga. Buti na lang hindi tayo ganun, ano? At least tayo, alam natin kung paano irespeto yung kanya-kanya nating opinyon pagdating sa mga politiko. Yun naman kasi talaga ang kailangan natin, irespeto ang paniniwala ng ibang tao. Magkakaiba kasi yung ugali ng mga tao. Meron sumasakay lang sa gulo o kung ano pang napapanahon na issue. Meron din naman yung ayaw magpatalo pagdating sa diskusyon. Pero feeling ko wala tayo dyan sa dalawang yan. Nandun tayo sa gitna ng dalawang klase ng tao na yan. Yung marunong magsalita at marunong din makinig. Alam natin kung paano rumispeto sa iba. Oo nga, no? Kasi ang dami nag-aaway doon sa post kung saan tayo una nagkapalitan ng mga comment. Tapos tayo naman, tamang comment lang sa mga sinasabi nila. Akala ko nga hindi mo papansinin yung reply ko sa comment mo. Buti nag-reply ka rin doon, kung hindi, wala sana tayo ngayon dito. Yung reply mo rin kasi yung pinaka nagustuhan ko dun sa comment ko.
Ang chill lang pero malaman. Hindi kagaya nung iba na parang nagpapapansin lang. Ang ganda mo raw kasi kaya sila nagpapapansin sa'yo. Naka-filter lang yung mga picture ko sa Facebook. Pero thank you dito sa dinner ha. You're welcome. Akalain mo yun? Natuloy din tong pagkikita natin pagkatapos ng halos isang buwan na pag-uusap natin sa Facebook. Hindi kasi nagmamatch ang schedule natin kaya hindi tayo matuloy-tuloy. Kaya nga eh. Akala ko tuloy, hindi na ako makakasingit sa hectic na schedule mo. Grabe siya oh. Pareho lang naman tayong busy sa trabaho. Kaya nga nag-effort talaga tayo na mag-early out para lang matuloy yung dinner na to eh. At sana masundan pa kasi nag-e-enjoy ako nakausap ka, Mona. Ako rin naman nag-e-enjoy ako ngayon. Talaga? Oo. Kasi minsan lang ako makakausap ng kagaya mo. Yung bukas ang isip para sa iba't ibang komento pagdating sa politika. May mga kaibigan naman ako na nakakausap tungkol doon. Pero ang sakit nila sa tenga magsalita. Palaging nagmumura tapos umiinit ka agad yung mga ulo. May ganyan din ako mga kaibigan. Mga ayaw makinig tapos ayaw magpatalo sa usapan. Hindi naman ako nakikipagdebate sa kanila. Pero ang gusto nila, sila lang ang tama kapag nag-uusap kami. Grabe, may mga ganun din talagang tao, no? Nakaka-stress ka usap. Mabuti na lang talaga nakilala kita. Basta kapag na-stress ka sa mga kaibigan o kaopisina mo, tawagan mo lang ako. Para sabay nating ilabas sa pagkain ang stress na nararamdaman natin. Aaminin ko, Mama Mia, na nagandahan ako kay Mona kaya ako nag-reply sa comment niya sa isang public post ng page na pina-follow ko sa Facebook. At nang magkita kami ay mas maganda pa pala siya sa personal. Parang wala namang filter yung mga pictures niya online. Kaya naman hindi ako nagkamali sa pagpapapansin na ginawa ko sa kanya. Muling nasundan ang pagkikita naming dalawa dahil magkalapit lang ang pinagtatrabahuan namin. Hindi ko na rin pinatagal pa at nanligaw na ako kay Mona. Wala pang isang buwan nang sagutin niya ako at sobrang natuwa talaga ako noon. Akala ko kasi mahihirapan ako na pasagutin siya, Mama Mia. Ang sabi naman niya, gusto niya na rin ako kaya hindi na siya magpapakipot pa. Mas okay din na makilala namin ang isa't isa habang tumatagal ang relasyon naming dalawa. Pareho talaga kaming mag-isip dahil yun din ang tumatakbo sa isip ko noon. Mas nakilala namin ang isa't isa kung kami ay magkakaroon na ng relasyon. Mas magiging carefree kami, mas magiging komportable at mas magiging malaya kaming ipakita kung sino talaga kami sa isa't isa. Grabe, Beb. Ang sarap naman itong niluto mong chicken pork adobo. Nagustuhan mo ba? Oo, mukhang kukulangin sa akin ang kanin sa kaldero. Pwede naman ako magsaing pa kung kulang talaga yung kanin sa atin. Hindi na, Beb. Papapain ko na lang yung matitira. Sige, ikaw ang bahala. Magaling ka pala magluto, no? Di naman, sakto lang, Beb. Mas masarap pa tong adobo mo kesa doon sa tinitinda sa kantin sa trabaho namin. Baka gutom ka lang ngayon kaya masarap yung panlasa mo. Hindi, no? Sabi ko nga sa'yo, diet dapat ako ngayon. Pero tignan mo, nakakarami na ako ng kanin, no? Iba kasi talaga ang sarap nitong adobo mo eh. Natsambahan ko lang siguro yung timpla ng niluto ko kaya nag-e-enjoy ka. Beb, hindi tsamba to. Kasi yung niluto mo kaldereta nung nakaraang linggo, sobrang sarap din. Alam mo kung dito ka lang nakatira sa bahay ko, siguradong lalong loloobo tong katawan ko. Okay nga yun eh, para hindi ka na mukhang sakitin. Kung gusto mo, dito na talaga ako tumira para araw-araw kitang ipagluluto. Talaga? Okay lang sa'yo na dito na tumira sa bahay? Oo naman. Mas malapit din kasi to sa office namin kaysa dun sa tinutuluyan ko. Kaya sa tingin ko, mas okay kung dito na rin ako magstay. Kailan mo ba ako gustong lumipat dito? Ikaw ang bahala. Kahit kailan mo gusto. Kahit nga hindi ka na umuwi ngayon eh. Sira. Hindi naman pwede yun kasi may gamit pa ako sa tinutuluyan ko.
Joke lang naman. Pero tutulungan din naman kita na maglipat ng mga gamit mo. Sakto kasi konti lang naman yung mga yon. Pero sure ka ba na gusto mo akong makasama dito sa bahay mo? Siyempre naman. Sobrang natuwa nga ako na pumayag ka kaagad. Kaya lang, Beb. Ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yo na may pagkatamad ako. Pagkatamad ba saan yan? Sa tuwing may nangyayari sa atin, ikaw na ang gumagalaw. Ikaw palagi ang humihirit ang isa pa. Hindi tungkol doon. Ang ibig kong sabihin, may pagkatamad ako sa mga gawaing bahay. Talaga? Oo, kaya nga konti lang yung gamit ko sa tinutuluyan ko para wala akong masyadong nililigpit o nililinis. Baka mamaya bigla ka nalang ma-turn off sa pagiging tamad ko. Beb, hindi ako matuturn off ano pa man ang ugali mo na madidiscover ko. Okay ngayon habang bago pa lang tayo, mas naikilala na natin ang ugali ng bawat isa. Parang pagre-ready na rin natin to sa buhay mag-asawa. Sabagay, gabi-gabi ko nang makakasanayan ang malakas na hilik mo sa tuwing matutulog ka sa tabi ko, Beb. Mama Mia, pakiramdam ko talaga ay sobrang compatible naming dalawa ni Mona. Kaya nga excited na ako kaagad nang pumayag siya na doon na lang sa place ko magstay. Iyon ang unang pagkakataon na may makaka-live-in ako. 2 buwan pa lang kaming magkarelasyon noon at para sa akin, paraan talaga yun para mas makilala pa namin ang isa't isa. Siyempre kapag palagi kaming magkasama, mas matatanggap namin ang mga negative at positive na katangian na hindi namin masyadong naipapakita sa bawat isa. Sa ganong paraan ay mas lalalim din ang relasyon namin at pagmamahal na nararamdaman namin. Tsaka kahit saglit pa lang ang relasyon naming dalawa, ramdam ko naman na pareho kaming seryoso ni Mona sa isa't isa. Hindi ako yung tipo ng lalaki na palaging may extra na babae. Kapag nakipagrelasyon ako, Mama Mia, sigurado ako sa sarili ko na seryoso ako at syempre sinisigurado ko rin na seryoso rin ang partner ko sa akin. Kagaya na nga lang ng relasyon namin noon ni Mona, Mama Mia. Sigurado talaga ako na seryoso ako sa kanya. At kung nagkataon, baka siya na ang pakasalan ko. Mama Mia, nang sumunod na linggo, ay tinulungan ko na nga si Mona na kunin ang mga gamit niya sa place niya. Nakita ko na maliit talaga ang place niya kumpara sa tinitirhan ko. Ang sabi niya, sinadya niyang kumuha ng ganon kaliit hindi lang dahil sa mura ang upa, kung hindi dahil para maiwasan niya ang maging makalat. Sa totoo lang ay medyo makalat na rin para sa akin ang lugar na yon nang dumating kami doon. May mga damit kasi siya na nakalagay sa likod ng sofa. Bawat sulok din ay may iba't ibang sapatos siya na nakalagay, tapos maalikabok pa ang pinagpapatungan ng TV. Hindi ko alam kung maselan lang ba talaga ako sa mga gamit o sadyang makalat lang talaga ang tinutuluyan niya. Pero sinabi naman ni Mona na palagi kasi siyang busy sa mga trabaho niya kaya hindi na siya nakakapaglinis pa doon. Ayos lang naman sa akin yun, Mama Mia. Kasi ang mahalaga noon ay ang paglipat niya sa bahay ko. Kumausap sa client na yon. Basta sabihin mo sa kanya na may meeting kami ng 9 a.m. Hindi ako malilate kasi mas malapit na ako ngayon sa office. Hintayin mo na lang ako dyan kasi may kukunin pa akong report sa'yo mamaya. Oo nga, hindi ako malilate kasi nag-aayos na ako ng gamit ko ngayon. Nakalipat na nga ako ng bahay, di ba? Kaya wag mo nang problemahin yung biyahe ko. Never din naman ako na-late sa mga client meeting natin eh. Ang aga mo naman yatang nagising, Beb. O sige Myra, ibababa ko na tong tawag. Kita na lang tayo sa opisina mamaya. Bye! Beb,
Mabuti naman gising ka na kasi paalis na rin ako papuntang trabaho. Bakit ang aga mo yatang papasok ngayon sa opisina nyo? May client meeting kasi ako mamaya. Kailangan ko munang makausap yung office mate kong si Myra bago yung meeting. Siya rin ba yung kausap mo sa cellphone kanina? Oo, siya yung palagi kong kapartner sa mga client meeting namin. Ang ingay ko ba? Sorry ha, nagising tuloy kita. Hindi naman, Beb. Maaga lang din talaga ako nagigising kapag ganitong araw. Napaghandaan na kita ng almusal mo. May mainit na tubig na rin para sa kape mo. Ayun, sakto. Salamat kasi nagugutom na rin ako. Pero parang may iba akong gustong almusalin ngayon eh. Yakapin ko nga ang sexing katawan na yan. Beb, ano ka ba? Huwag mo akong masyadong yakapin kasi baka magusot yung damit ko. Naglalambing lang naman ako. Mamaya na lang. Kasi naka-leave ka naman sa trabaho ngayon, di ba? Babawian kita ng yakap pag uwi ko. Sinabi mo yan ha? Oo, kaya mag-ipon ka na ng lakas dahil mamaya ka sa akin. Sige, mag-workout ako mamaya para mas lalong tumibay itong mga tuhod ko. Oh, palda mo ba yung nakasampay dito sa upuan? Oo, akin yan. May blouse pa dito sa blazer. Isasama ko na ba to sa mga labahin? Naku, hindi. Malinis pa naman yung mga yan. Eh bakit nakalabas at wala sa loob ng cabinet natin? Yan kasi dapat ang isusuot ko pero mas bagay pala tong suot ko ngayon dito sa sapatos ko. Ah, okay. Ibabalik ko na lang to sa loob ng cabinet mamaya. Pakisama na rin yung 2 pares ng sapatos ko. Nasa may tabi lang ng kama natin. Bakit naman napunta dun yung mga sapatos mo? May lagay naman tayo sa labas ng kwarto ah. Pinagpilian ko rin kasi yun. Ikaw na lang magbalik mamaya kasi baka malate ako sa trabaho. Pakilabas na rin yung tuwalang ginamit ko sa buhok na sinampay ko sa upuan. Dito na kasi ako sa kwarto nagpatuyo ng buhok habang nagme-makeup kanina eh. Okay, sige. Ako na lang din na maglalabas at magsasampay nun. Thank you, babe. O sige, alis na rin ako. Pakis na. Mwah! Bye! I love you! Love you. Ingat ka, Beba. Grabe ang kalat ng kwarto ah. Parang dinaanan ng bagyo. Kahit saan ako lumingon, puro gamit ni Mona nakikita ko. Ay, maayos nga muna to bago ako mag-almusal. Mama Mia, pagdating sa mga kailangang pagkagastusan sa bahay ko, ay wala akong naging problema kay Mona. Hinahatian niya rin kasi ako sa pagbabayad ng upa at mga bills, tapos nag-grocery rin siya ng mga kailangan namin. Minsan nga mas malaking pera pa ang nalalabas niya kasi mas marami siyang kailangang bilhin na para sa sarili niya, Mama Mia. Kaya kung usaping gastos at pera ay hindi ako nagkakaproblema sa kanya. Kaya lang pagdating sa ibang bagay, unti-unti kong nakikita ang mga hindi namin napagkakasunduan. Legit pala kasi yung sinabi niya na may pagkatamad siya sa mga gawaing bahay. Pagdating doon ay hindi ko talaga siya maaasahan. Okay lang naman sana, kaya lang medyo makalat talaga siyang tao. Kung saan-saang parte ng bahay ko na lang makikita ang mga personal na gamit niya, kagaya ng damit, sapatos, bag, o minsan pa pati na yung mga underwear niya. Sinabi niya na may oras raw siya kasi nahirap siyang pumili ng isusuot niya. Kaya nakakalimutan niyang ibalik sa kinuhanan niya yung mga gamit niya. Ang ending, ako madalas ang nagbabalik nun kung saan dapat yun nakalagay. Beb, ang sarap ng pagkakaluto mo dito sa minudo. Parang may kakaiba sa lasa na hindi ko maintindihan. Sarap eh. Pero nagustuhan mo naman, di ba? Siyempre naman. Iba talaga ang timpla nito sa ibang minudo na nakain ko. Nilagyan ko kasi ng condensed milk yan, kaya siguro iba yung panlasa mo. Lah, pwede pala yun. Depende sa nagluluto, saka sa kumakain. Meron kasing iba na ayaw nila ng matamis sa pagkain nila. Pero hindi naman matamis tong minudo mo. Sakto nga lang yung alat kaya hindi ko napansin yung matamis na lasa ng condensed milk.
Oo, kasi nagtatalo yung lasa ng tomato sauce tsaka condensed milk. Kaya hindi talaga matamis ang kalalabasan pag pinagsama at niluto mo na. Pero tansyahan pa rin dapat para hindi sumobra yung tamis. Ang dami mo talagang alam sa pagluluto, babe. Di naman masyado. Napansin ko rin kasi na nagugustuhan mo yung pagkain na niluluto ko kapag may halong condensed. Hindi ko nga napapansin na minsan may nilalagay ka pala na ganun sa luto mo. Sakto lang din kasi yung dami na nilalagay ko. Kagaya ng spaghetti na ginawa ko nung monthsary natin. Sarap na sarap ka dun kasi hanggang pagtulog, binabanggit mo pa yung spaghetti na yun. Ibang klase naman kasi yung spaghetti mo na yun, babe. Palong-palo. Sobrang solid sa sarap. Bilib na talaga ako sa cooking skills mo. Natuto lang naman ako sa kakapanood ng mga cooking show. Nanonood din naman ako ng mga ganun. Pero bakit hindi ganito kasarap ang niluluto ko? Kasi hindi mo siniseryoso ang pagluluto. Saka dapat, ginagawa rin yun ng may kasamang pagmamahal. May special ingredient pala kasi. Kaya siguro sarap palagi ng mga niluluto mo kasi mahal mo ako, no? Ganun na nga, babe. Sigurado ako na magkakasundo talaga kayo ni Mama kapag nakilala mo na siya. Nakwento mo nga pala dati na mahilig din siyang magluto, no? Sobra! As in mahilig din mag-experiment yun sa mga niluluto niya. Mukhang magkakasundo nga kaming dalawa pagdating sa kusina, lalo na sa pagluluto. Dadaan nga raw siya next month dito sa bahay natin. Kasi pupuntahan niya isang kumare niya na malapit lang din dito. Sakto kasi makikilala ko na rin siya sa wakas. Ang tagal ka na nga rin niyang gustong makilala. Palagi kasi kita nakukwento sa kanya kapag ka-text ko siya. Palagi ko rin binibida yung masasarap na niluluto mo. Baka naman mag-expect siya masyado na masarap talaga ako magluto, ha? Yun naman ang totoo, babe. Ikaw ang nag-iisang kusinerang nakabihag ng puso at sikmura ko. Ang corny mo. Ay, teka, tumatawag si Myra. Beb, okay lang ba? Ikaw na munang magligpit ngayon itong mga pinagkainan natin? Oo naman. Ikaw na nagluto, kaya ako na magliligpit at maghuhugas ng mga to. Sige na, sagutin mo na yung tawag. Salamat! Punta lang ako sa sala. Medyo mahina kasi ang signal dito. Thank you, Beb! Ilagay ko na nga muna itong mga plato at kutsara sa lababo para hindi na makalat dito sa lamesa. Oh! Sobrang kalat pala dito sa lababo. Lah! Bakit magkakahalo yung mga pinaglutuan sa mga balat ng gulay dito sa palanggana? Teka nga, ibaba ko muna itong mga pinggan dito sa gilid. Ay, ayusin ko nga muna sandali itong mga pinaglutuan ni Mona. Oh, tumapon pala yung mantika at condensed milk dito. Nilanggam na tuloy. Ay, bakit kasi hindi man lang muna binuhusan ni Mona to para sana hindi na nilanggam? Nako, mukhang matatagalan ako sa pagliligpit ng mga to ha. Mama Mia, ang pinakagusto ko talaga sa katangian ni Mona ay yung pagiging mahilig at mahusay niya sa pagluluto. May sarili kasi siyang recipe sa mga niluluto niya at lahat ng yun ay nagugustuhan ko talaga. Siya talaga ang palaging nagluluto kapag magkasabay kaming kumakain. Siyempre dahil siya na ang nagluto, ako naman ang nakatoka sa pagliligpit at panghuhugas ng mga kinainan namin at mga pinaglutuan niya. Ang problema ko lang talaga, Mama Mia, ay pagkatapos niyang magluto ay sobrang kalat ng kusina namin, lalo na ang lababo. Palaging magkahalo ang mga sangkap na hindi na kailangan at ang mga ginamit niyang pangluto sa lababo. Kinakain tuloy ang oras ko sa pag-aayos ng mga yun bago ako magligpit. Minsan, sinabihan ko siya na baka pwede siyang magluto nang hindi masyadong magiging makalat sa kusina. Pero nadidistract daw siya kapag maraming ibang ginagawa na kasabay sa kanyang pagluluto. Ayoko naman na pagtalunan pa namin yon, Mama Mia. Kaya hinahayaan ko na lang siya sa nakasanayan niyang gawin. Mama
Mama Mia, habang tumatagal nga ang pagsasama namin noon ni Mona, ay mas nakikilala na namin ang isa't isa. Lumalabas na rin ang mga ugali namin na hindi namin masyadong pinapakita sa iba. At para bang mas napapansin ko ang pagiging tamad niya at makalat sa bahay namin. Mula sa pagluluto hanggang pati na rin sa mga gamit namin sa banyo, sala o kwarto. May mga damit siya na nakakarating sa sala namin pero sasabihin niya noon na malinis daw yun at ipapabalik na lang niya sa akin sa kwarto. Ang dahilan niya palagi ay nagbago raw ang isip niya at hindi niya yun isusuot na. Sa banyo naman ay palaging may sachet ng shampoo sa lalagyan na wala namang laman. O kaya ay box ng sabon na dapat ay nasa basurahan na. Sobrang bihira ko rin siyang makita na humawak ng vacuum cleaner o walis kapag nasa bahay siya. At ni hindi man lang niya natitiklop ang kumot kapag nahuhuli siyang bumangon mula sa kama. Hindi naman ako metikulosong tao, pero siguro nasanay na lang din ako na kahit paano ay hindi makalat sa loob ng bahay na tinitirhan ko. Bakit nakapangalis ka? May lakad ka ba ngayon? Oo, birthday kasi ng office mate ko, si Katrina. Despedida party na rin kasi niya, nag-resign na kasi siya sa trabaho. Mga anong oras ka kaya makakauwi mamaya? Siguro mga gabi na, Beb. Ganun ba? Oo, bakit biglang lumungkot yung mukha mo? Wala naman, Beb. Nag-text kasi si Mama na ngayon na lang daw siya makakadaan dito sa bahay. Hala, ngayon na? Akala ko ba bukas pa? Napaaga nga kasi may kailangan daw siyang asikasuhin bukas. Pero dito naman siya magpapalipas ng gabi, di ba? Hindi ko sure, Beb Baka kailangan niya na rin kagad bumalik ng Cavite. Sorry, Beb. Nabigla naman ako. Akala ko kasi bukas pa yung dating niya Okay lang. May ibang araw pa naman para makilala mo siya. Pwede rin naman na tayo na lang ang pumunta sa Cavite para dalawin siya doon. O sige na, aalis na rin ako. Oh, teka. Naiwan mo tong paper bag na sapatos at jacket sa ibabaw ng lamesa. Meron pa ditong notebook sa pouch. Ay, hindi ko na dadalhin yung mga yan. Pakibalik na lang dun sa kwarto natin. Thank you, Beb. Alis na ako. Bye. I love you. I love you too. Ingat ka. Ay, ang kalat na naman dito sa sala. Parang dinaanan na naman ng bagyo mga naiwang gamit ni Mona. Ano bang una kong liligpitin? Itong 3 pares na sapatos niya? Mga damit niya? O itong mga pouch ng makeup niya? Ay, ibalik ko na nga lang muna sa lalagyan itong mga sapatos niya. Oh, mukhang may nakalimutan si Mona. Hello, anak. Oh, Mama! Akala ko po mga tanghali pa kayo makakadaan dito sa bahay. Pasok po kayo. Salamat. Inuna na kitang puntahan para maiwan ko na itong mga pasalubong kong kalamay sa'yo. Salamat po, Mama. Kapag wala sa mesa tong kalamay. Sayang, Ma. Hindi nyo naabutan si Mona. Kaalis-alis niya lang. Naku, sayang nga. Akala ko pa naman makikilala ko na siya ng personal ngayon. Oo nga po Bakit parang makalat dito ngayon sa bahay mo, Nathan? Ano po hindi pa po ako nakakapaglinis ng bahay. Oh, ano naman itong mga gamit na nandito sa sofa mo? Mga gamit lang po ni Mona. Pati ba yung nakikita ko na nasa ibabaw ng lamesa na yon? Gamit din yun ng girlfriend mo? Oo po. Ayusin ko na po sana yung mga yan bago kayo dumating. Liligpitin ko na po. Bakit naman ikaw ang magliligpit? Hindi mo naman gamit ang mga yan May lakad po kasi si Mona ngayon. Biglaan din po kaya naiwan niyang medyo magulo ang mga gamit niya. Anong medyo magulo? Magulo talaga ang mga gamit niya. Parang kahit saan ako tumingin nakakalat sa iba't ibang sulok ng bahay ang mga gamit ng girlfriend mo, Nathan. Hindi naman po masyado, Ma. Nagkataon lang. Anong nagkataon lang? May
kasama kang babae dito, kaya dapat malinis na tong bahay mo kahit papano. Pero sa itsura nito, parang hindi babae ang kasama mo ah. Ang kalat at ang burara sa mga gamit niya. Mama, ipagtitimpla ko po muna kayo ng kape. Upo muna kayo dyan sa sofa. Ihanda ko na rin po itong kalamay na dala ninyo. Upo? Paano ako uupo? Ano, uupuan ko yung mga gamit niya? Hay naku Nathan, pagsabihan mo yung girlfriend mo ha? Hindi ako natutuwa. Pinaiinit niya ang ulo ko. Mama Mia, kaya siguro medyo nasanay ako sa maayos na paligid at mga gamit ay dahil na rin sa pagpapalaki na ginawa ni Mama sa aming magkakapatid. Medyo strikta kasi siya lalo na nung mga bata pa lang kami. Gusto niya na palaging maayos ang pananamit namin, lalo na ang mga gamit namin. Hindi rin pwede na tatamad-tamad kami pagdating sa mga gawaing bahay. Kaya nasanay talaga ako na maayos ang mga gamit ko pagdating sa loob ng bahay. Hindi pa man nakikilala ng personal ni Mama si Mona, ay alam ko na na-turn off na siya sa girlfriend ko, Mama Mia. Ang dami niya kasing napansin sa loob ng place ko. At lahat ng sinisermon niya sa akin ay nauwi lang sa kasama ko sa bahay. Sinabi ni Mama na dapat hindi ko hinahayaan si Mona na maging tamad sa mga gawaing bahay dahil makakasanayan niya yon. Dapat naghahatian kami sa mga gawain. At dapat daw na pumili ako ng babaeng hindi man kagandahan, yung marunong namang magkusa sa pag-aayos ng kaniyang mga gamit. Umalis na rin kaagad si Mama noon matapos akong iwanan ng napakaraming sermon. Minsan ko na rin namang kinausap ulit si Mona tungkol doon, Mama Mia. Pero nauuwi lang kami sa pagtatalo. At dahil ayoko namang lumaki pa ang away namin, ako na lang ang nag-a-adjust sa ugali niya. Kaya lang, hindi pala yun na pwedeng palaging ganon. Dahil nakakapuno rin pala kapag paulit-ulit na lang na nangyayari ang dahilan kung bakit umiinit ang ulo ko, Mama Mia. Oh babe, hindi pa rin tapos ang pinapanood mo? Hindi pa, pero 2 episode na lang to. Tapos ka na bang maglinis ng motor mo? Oo, nadiligan ko na rin yung mga halaman doon sa labas. Grabe, muntik na palang mamatay yung halaman na nasa paso. Buti nakita ko. Mukhang naisalba ko naman. Oo nga pala, naligpit mo na ba yung pinagkainan natin sa lababo? Hindi pa, pero ako nang bahala doon. Okay, sige. Oh, teka. Bakit hindi pa natitiklop itong mga damit sa sofa na pinasok ko kanina? Hayaan mo na lang yan dyan. Ako nang bahala sa mga yan. Pero magugusto to kung hindi mo pa titiklopin. Sabi mo dahil ako na naglaba kahapon, nagpresenta ka kanina na ikaw na magtutupi ng mga to. Yung totoo, anong oras mo balak tiklopin itong mga damit? Sinabi mo rin kanina na magwawalis ka dito sa sala. Pero hanggang ngayon makalat pa rin itong sahig. Pero hindi ko naman sinabi na gagawin ko yun kaagad, di ba? Oo nga, kaya lang. Nauubos na ang oras mo sa kakapanood ng mga K-drama na yan. Bakit ba kasi nagmamadali ka? Hindi naman ako nagmamadali. Pero sana lang, inuuna mo yung mga dapat na gawin dito sa bahay. Bago ako lumabas kanina, nakaupo ka na dyan sa sofa at nanonood ng K-drama. Nakapaglinis na ako ng motor, nakapagdilig ng mga halaman at pati garahe nalinis ko na rin. Tapos eto ka, aabutan kong nandyan ka pa rin at nanonood ng K-drama. Eh bakit ikaw? Kapag nagigames ka ba, pinakikialaman ba kita? Hindi naman, di ba? Pero naglalaro lang ako kapag tapos ko na ang mga kailangan kong gawin dito sa bahay. So sinasabi mo ngayon na tamad ako, ganon. Hindi naman, babe. Gusto ko lang ipaintindi sa'yo na kailangan natin maging responsable sa mga kilos natin. Lalo na sa mga gawaing bahay. Ako na nga lang halos kumikilos dito eh. Magtulungan naman sana tayo. Tumutulong din naman ako ah. Ako nga ang palagi nagluluto, di ba? Mona, bukod sa pagluluto, marami pa tayong kailangan na gawin dito sa bahay.
Bakit ba kasi hindi mo muna iwas saglit yung pinapanood mo at unahin yung mga dapat gawin? Hindi naman naalis ang TV dyan sa lalagyan. At hindi rin aalis sa mga ligpitin sa lababo, pati na ang mga damit dyan sa sofa, kung hindi ko man kaagad sila aayusin. Alam mo, ang hirap mo makaintindi. Bakit ba palagi ka na lang ganyan mag-isip? Ito hindi ko madalas sinasabi sa ito dahil ayoko na mag-away tayo. Pero dapat marunong ka rin naman magkusa sa mga gawain dito. Oo, nandun na tayo sa ikaw ang palagi nagluluto. Pero hindi naman pwedeng ako na lang ang palagi maglilinis ng buong bahay na to. Pati na rin ang mga gamit mo. Eh di wag mong isama mga gamit ko sa inaayos mo. Tapos ano? Magiging parang basurahan tong bahay dahil nagkalat ang mga gamit mo? Grabe ka naman, Nathan! Mas grabe ka, Mona. Sa ilang buwan na magkasama tayo sa bahay na to, hinayaan ko sarili ko na gawin ang halos lahat ng mga gawaing bahay. Ako na naglalaba. Ako ang naglilinis sa garahe. Ako nagdidilig ng halaman at kung ano-ano pa. Minsan na nga lang kitang mapakiusapan na magligpit sa lababo. Tapos hindi mo pa magawa kagad. Ang dami mo na palang problema sa akin, bakit kayo mo lang sinasabi? Tapos parang kasalanan ko pa na hindi ko alam yung mga issue mo sa akin. Kasi nga, ayoko na mag-away tayong dalawa. Hindi ka naman kasi nakikinig sa akin eh. Sa gawain mo yan. Kapag sinasabihan kita na may gawin dito sa bahay, tumataas ka agad yung boses mo. Nagagalit ka na kaagad. Kagaya ngayon, napakasimple lang ang kailangan mong gawin pero galit ka na kaagad. Kasi nga, nagmamadali ka. Gusto ko lang kasi na hindi ka masanay sa mga ganyang ginagawa mo. Huwag mong iasa sa akin ang lahat ng mga gawain dito dahil pareho tayo nakatira sa bahay na to. O sige na, para matapos na tong usapan na to, gagawin ko na yung mga inuutos mo. Baka kasi mamaya ipabarangay mo pa ako dahil sa mga issue mo sa akin. Diyan ka na nga, nakakabwisit ka. Mama Mia, yun talaga ang ayokong mangyari kaya hindi ko kinokompronta si Mona pagdating sa mga gawaing bahay. Dahil alam ko na hindi siya magpapatalo. Habang nililigpit na niya ang mga pinagkainan namin sa lababo ay ako na ang nagkusang mag-ayos ng mga damit na dapat ay siya ang mag-aayos. At bago matapos ang araw na yon ay nagkabatiri naman kaming dalawa. Pero siguro may mga tao talaga na hindi marunong magbago, Mama Mia. Kasi naulit nang naulit ang pagtatalo naming yun ni Mona. Hindi na kami nagkakasundo kahit sa mga simpleng bagay lang. Tiniis ko na lang lahat ng yun dahil mahal ko siya at ayoko rin naman na maghiwalay kaming dalawa. Pero nang minsan ding dumalaw si Mama sa bahay at nagbonding sila sa pagluluto, ay pasimpleng sinabi ni Mama sa akin na napakakalat daw magluto ni Mona. Oo, nagustuhan niya ang lasa ng niluto nito pero hindi raw sila magkakasundo pagdating sa kusina. Hindi ko na lang yun sinabi kay Mona para hindi na siya ma-offend o malungkot. Habang tumatagal, Mama Mia, ay mas lalo lamang dumadalas ang pag-aaway naming dalawa ni Mona. Hindi kasi talaga niya nababago ang ugali niya na pagiging tamad at makalat sa mga gamit. Simpleng bagay lang pero paulit-ulit naming pinag-aawayan ang mga yun, kaya sa huli, nauwi rin sa hiwalayan ang lahat sa aming dalawa. Hindi ako nakipaghiwalay sa kanya dahil lang sa ayaw sa kanya ni Mama. Kung hindi dahil alam ko na wala nang patutunguhan pa ang araw-araw naming pag-aaway. Umalis na si Mona sa bahay ko, dala ang mga gamit niya. Nasaktan din naman ako noon kasi akala ko ay compatible talaga kami. At pwede na siya ang makatuluyan ko. Pero ganun talaga ang buhay. Hindi pwedeng magkatotoo lahat ng sana natin. Siguro malaking factor din yung pagsasama namin sa iisang bubong kaya natapos kaagad ang relasyon namin. Kung hindi naman nangyari yun ay hindi ko rin malalaman at makikilala ang totoong ugali ni Mona. Sa ngayon, Mama Mia, ay single pa rin ako. At umaasa ako na makikilala ko rin ang babaeng pang forever ko na makakasundo ko hindi lang sa mga gawaing bahay, kung hindi pati na rin sa mga bagay na pwedeng magpatibay sa aming relasyon.